What's up mga kabayan? Welcome back to my channel. So, ngayong video nga ay tatalakayan natin ang isa sa pinakang mahalagang number kapag pupunta ka dito sa Poland. So, itong tinatawag nilang PESEL number. So, pinakang mahalaga itong PESEL number kahit sa mga lokal na tao dito sa Poland. Dahil dito ay sa PESEL number na ito yung identification number ng bawat mamamayan dito. Kaya bawat foreigner na papasok dito ay kinakailangan kumuha ng PESEL number para sa pagkakakilanlan. So magagamit mo itong PESEL na to sa pagbubukas ng bangko, sa pagpunta sa mga medical, kumbaga sa pangkalahatan, insurance, bank, financial. Diyan nila i-input nila yung PESEL number mo sa system para ma-detect yung identification mo. Kumbaga yan yung pinakang code mo dito sa bansang Poland. Kahit yung mga lokal, mga kababayan, ay merong PESEL number. Kaya sa mga kababayan ko na papunta pa lang or paparating pa lang ng Poland, so dapat pagpunta nyo dito or pagpatak nyo ng pagpatak or paglapag ninyo ng Poland, so tanungin nyo agad yung employer nyo kung kailan kayo makakakuha ng PESEL. Kasi once na nilagnat kayo, pupunta kayo ng hospital, magpapaklinik kayo at bibili kayo ng gamot, so tatanungin ng espesyalista yung PESEL number nyo. Or once na magbubukas kayo ng bank account, tatanungin din yung PESEL number nyo mga kababayan. Kapag nag-apply kayo, lumipat kayo ng trabaho, tatanungin din ng manager o ng employer yung PESEL number nyo. Kaya pinakang mahalaga na meron kayong PESEL number mga kababayan. So yun, isang magandang paalala ko yan sa inyo kasi nandito ako sa Poland for 5 years mga kababayan. Nung una, napakahirap kunin ng PESEL na yan kasi yung employer ko ay ayaw nila kaming bigyan ng PESEL pa kaagad dahil nga may ginagawa siyang anomalya, hindi niya dinideclare lahat yung tax. Baga, madaling salita, ginagancho niya yung kalahati mga kababayan. Kaya pinakamahalaga kong paalala sa inyo, kapag nandito na kayo sa Poland, ang una nyong kunin kaagad or dapat nyong i-achieve ay magkaroon ng PESEL number mga kababayan. Kasi sabi ko nga, once na magkaroon ng problema kayo, halimbawa, nagkaroon kayo ng sakit at gusto nyong bumili ng mataas na dosage na gamot, pupunta kayo ng aptika. Ang unang-unang tatanungin ng espesyalista ay yung PESEL number nyo. Kaya dapat meron kayo niyan pagdating dito sa bansang Poland mga kababayan. Kaya pagpatak nyo dito sa Poland o pagkadating nyo dito, kumuha kaagad kayo ng PESEL number. Napakaraming mahalagang magagawa ng PESEL number mga kababayan. Kumbaga pangunahing kailangan yan dito kung ikaw ay isang OFW. Kapag kumuha din kayo ng PRC or kapag nag-apply kayo ng temporary residence card or ng working permit ninyo, ang unang-unang tatanungin kaagad din sa inyo ng immigration employee ay ang PESEL number nyo at saka passport ninyo. Kaya ang pinakang mahalaga talagang dapat kunin ninyo
ay ang vessel number, mga kababayan, ano. So kailangan yung kunin yan. Pagdating nyo dito sa Poland, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Tanungin kaagad ninyo yung mga kababayan yung nandito na sa Poland kung paano kumuha ng vessel number, ano, mga kababayan. So mahalaga na meron kayong vessel number, mga kababayan, or mga kapwa ko Pilipino, ano, yung mga kababayan ko nakakapanood nitong video na to, yung mga meron na. So tulungan ninyo yung mga kapwa ninyo Pilipino na bago pa lang dito sa Poland kung paano magkaroon ng vessel number. So bigyan nyo sila ng advice, bigyan nyo sila ng advice na dapat kumuha agad sila ng vessel number, kasi yan yung pinakamahalagang number ng bawat individual dito sa Poland. Kahit na foreigner ka dito or kahit na migrant ka, yung mga lokal, pagkasilang nila, binibigyan sila niyang vessel number. Yung sa akin, nakuha ko yon sa Sopot, kaya yung biro ng employer ko or ng mga kaibigan ko na isinilang ako sa Sopot, Poland. Kasi doon ko nakuha yung vessel number ko. So yun lang, diniscuss ko lang sa inyo ang about dyan sa vessel para makaragdagang kaalaman ninyo, mga kababayan, ano, kasi yan yung pinakang mahalaga rin, magkaroon kayo ng vessel number, mga kababayan. So maraming salamat sa panonood ninyo. Kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment sa comment section ng video na to, mga kababayan. So mag-iwan kayo ng comment, magtanong kayo, at maraming salamat sa inyo. Patuloy na pag-subscribe sa aking YouTube account, and thank you so much, and goodbye, mga kababayan.